Episode 14. Pare, nandyan si Kumari. Nang mga sandali yun, may nakakapansin din sa kanila na yun na siyang minsan ay naging artista siya sa pelikula. Bakit nagbalik? Hindi pa sumisikat, laos na, sabi ng isang matandang babae. Nagtawa na ng dalawang mga katandaan na naglalakad sa lapi ng bukid. Isang araw, may isang dayuhang naliligo sa ilog na yun. Nakatalikod kaya hindi nakilala ni Ruel. Napansin iyon na hubad-hubad na natatalon sa patuhan. Sino kaya yun? At hubad-hubad pa, maliligo. Masabayan niya at tatalon din ako para may kasama siyang maliligo, sabi ni Ruel sa kanyang sarili. Nang mga sandali yun, mabilis siyang naghubad ng damit. Si Ruel, hinandaan niya ang kanyang sarili sa pagtalon sa ilog. Nang mga sandaling yun, nauna na ang lalaki na hindi na nakilala ni Ruel. Iniisip niya, ang tagal bago umahon ang pagtalon ay ng lalaki dahil labis siyang nagala. Baka nalulito yung tao, sabi niya sa kanyang sarili. Naghintay pa ng ilang minuto nang walang umaahon ay mabilis niya tumalon mula sa talon. Sa ilalim ng tubig, inahanap niya ang kanyang lalaking nakitang tumalon. Kahit ang katawan ito ay hindi niya nakita. Muli siyang umilalim sa ilalim ng tubig hanggang sa nakita niya ang katawan ito. Mabilis niyang hinirap patungo sa pagpag. Napansin niya si Tom. Nagulat siya kung bakit nandoon, pero ang pagkaba ng kanya hindi niya pinalagahan. Ang inisip niya na walang malay ito. Kaya mabilis niyang tumaot si Tom. Pero nagbulat si Ruel nang bigla na lang itong yumakap sa kanya. Mabilis itong kumala sa kanyang pagkakayakap at paghalik ito sa labi. Muling nainis si Ruel kay Tom. Hanggang ngayon pa ba, hindi ka pa nagbabago? Paano kung babaguhin ko ang nagbigay sa akin ng tapat na pagmamahal? Bakit ka nandito? Hindi ka bagay dito. Para ako humingi ng sorry sa iyo, kaya ako nagpunta rito. Bumalik ka na sa Manila. Wala dito ang kaligayahan. Ayoko nga dito eh. Ayoko kung wala ka. Kaya ako nagpunta rito. Ang ilog nito yung mahalaga para sa ating dalawa. Na binuo natin ang mga pangarap. Ang mga pangarap na walang iwanan. Iniwan mo naman ako ah. At ayan ay alam mo talaga. Sino pa ang unang dumating dito sa Mindoro? Diba ikaw? Dahil naisip ko na sira na mga pangarap na yan. Na walang iwanan. Wala nang dahilan para bumalik ka dito. Meron. Magsimula ulit tayo. Na tayong dalawa lang. Hindi ko pwedeng iwanan si Inay. Sinabi pong iiwan natin si nanay mo. Ano ba pong ginagawa mo? Sinusuyo mo ba ako? At tumalon ka pa dito na nakahubo? Dati naman natin ginagawa yun ah. Nung maliit pa tayo. Buti na lang kung malaking wala namang ipagmamalaki. O ano? Okay na tayo? Ipagluto mo ako ng pagkain. Nagugutom ako. Ibig sabihin okay na tayo. Ewan ko sa'yo. Sabay na umalis ang dalawa patungo sa kanilang kubo na mga naghihintay sila. Ang ina ni Ruel na nakahanda ng kailang kapanghalian. Ang mga sandali yun, hindi pa rin kumikibo si Ruel. Galit pa rin. Kay Tom, ayaw niyang pansin na si Tom kahit na ito'y laging nanunong sa kanya na mga sandali yun. Panay ang lapit ni Tom kay Ruel. Pero iwas si Ruel ito. Pero nung matutulog na ng gabi iyon, magkahiwalay sila ng higaan. Ayaw pansinin ni Ruel si Tom. Pero ang mga ngiti ni Tom ay parang nangasar. Gusto niya
magkapatid muli sila dahil alam niya sa kanyang sarili na nagkaroon siya ng malaking pagkakamali dito. Kaya siya na mismo ang nanungulo sa kanyang kababata. Pero ng mga sandaling yun, panantitik niya kay Ruel habang nakahiga sila sa magkabilang sulok. Nasa kapatid niya ang kalamin. Ina ni Ruel ng mga sandaling yun. Ngayon na natatawa ang matanda sa dalawa. Panay ang snap ni Ruel kay Tom. Pero si Tom, ngiti ang ginaganti kay Ruel. Ng mga sandaling iyon, biglang tumalikod si Ruel. Ng mga sandaling yun, tumalikod na rin si Tom. Inisip niya magalit pa rin sa kanya si Ruel. Pero hindi pa rin siya nagpatinag. Hindi siya susuko hanggang makuha niya ang matamis itong ngiti. Yun lang ang hinihintay niya dahil alam niya sa sarili niyang nasaktan niya ng gusto si Ruel. Ng mga sandaling yun, hindi siya nagsisisi pagkos nagpapakumbaba dahil mahalaga sa kanya ang tao. Minsan niya nang sinaktan. Iisipin niya sa sarili niya kailangan niyang magtiis kasi may nagawa siyang malaking kasalanan dito. Kaya hindi siya nagsisisi sa kanyang ginawa. Ang pinagsisihin ang ginawa niyang malaking kasalanan kay Ruel. Pero ang pagsilbihan si Ruel ay hindi na kailanman pinagsisihan. Kahit na sila ay magkalayo ng higaan at tinatanulan niya si Ruel, ando pa rin ang paninasi ng isang araw matatapos ang lahat at magiging okay na sila. Kinabukasan, pagkising ni Ruel ay nagulat siya. Ang lahat ng mga bagay na hindi inaasahan ni Ruel dito ay siya niyang kinabigla. Pero naging mahinahon ito at hindi niya pinansin. Pero sa loob ng puso ni Ruel ay hinudugulan siya. Dahil imagine, nga naman isipin mo, sinusuyo siya. Pero nandun pa rin ang kanyang pagmamalaki dahil ayaw niyang hanggang hindi na lang ang kailang relasyon. Kasi nga matagal ito. Kaya pinahihirapan niya ang tao na huwag mo nang kausapin si Tom. Si Tom ang nag-asikaso ng mga pagkain. Si Tom din ang malaking nagulat-gulat pa. Siya mismo ang nagpagatas sa kalabaw para mahihin nila. Magawang pagkain nila sa oras na pagdasal. Lahat ay nagawa ni Tom na hindi mahirap para sa kanyang gawin ng lahat iyon. Pero ang lahat iyon ay bago sa kanya. Kaya ang mga sandali iyon, nangyayari pa rin siya sa mga bagay na ginagawa niya. Lalo alam niyang ang pinagsisilbihan niya ay si Ruel. Maraming salamat sa mga nanonood